Sama-sama tayong magiging saksi! Igan, pati ang pamosong Chocolate Hill sa Bohol hindi nakaligtas sa grass fire. Pahirapan ang pag-apula dahil matarik ang mga burol na nasunog. Isa sa tinitingnan sanhi ng sunog ang mainit na panahon. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Literal na nagningas pugon ang dalawa sa pamosong Chocolate Hills. Dahil sa pagliyab ng mga tuyong cogon grass o cogon sa mga burol, nagliwanag ang gabi sa Barangay Buenos Aires sa Carmen, Bohol. Pasado alas 7 kagabi, inalerto sa sunog ang mga bumbero. Pahirapan ang pag-apula. Ang mga fire trucks kasi walang madaanan paakyat. Nagmanumano ta og saka dito, nagmanumano ta og bunal sa mga katong siga nga mga grass. Bunal yun, wala gid mi kapasirit kay ang ato ang mga fire hose lisod kabot. Malayo sa mga bahay ang sunog, pero natakot pa rin ang mga nakatira sa paanan ng mga burol. Guwa ta mi bisig mosunog ning niya kay daghan na ba kayong mais na bagong gikuan nang gian. Amor bantayan bisig kana pa ring ubos. Pagpabot mi sinani bumbiro mabot na yun. Napiwan ni ngonog. Usapi pag abot na bumiro ang arang habuga man. Pasado alas 10 kagabi tuluyang naapula ang sunog. Nasa 5,000 square meters o kalahating ektaryang lupain ang natusta. Walang naitalang apektadong ari-arian. Inaalam pa ang sanhi ng grass fire na ayon sa BFP ay hindi unang beses na nangyari sa Chocolate Hills ngayong tag-init. May tabo tingali ng spontaneous combustion kung grabe kainit ang panahon niya. Ang atong mga sagbot patay, so mahitabo gyapon na siya, pero di na to lesson na to i-determine og mao gyud siya kuan kasagaran gyud man activity. Sa tala ng BFP Carmen, di bababa sa 6 na grass fire kada araw ang sumiklab sa iba't ibang lugar sa bayan ngayong tag-init. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Araw ng paggawa ngayon at bilang mga hinaing na mga manggagawa ang ipinaglaban sa mga kilos protesta. Kinondena rin ang anilay impluwensya ng Amerika sa bansa, lalo ngayon isinasagawa ang balikatan exercises. Saksi sina Ian Cruz at Salima Refran. Pamensyol ang marsya kanina ng mga miyembro ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP. Nakalusot sila sa pagharang ng pulisya sa kanto ng Loyola at Recto Avenue sa Maynila. Ngayong araw ng paggawa, sigaw nila at ng iba pang nagmarsyang labor group, ibigay na ang 150 peso across-the-board wage hike at pagwakas sa kontraktualisasyon. May imbitasyon sa kanila ng dialogo ang Malacanang, pero di nila ito sinipot. Hindi po kami pabobola. Kung gusto nilang itaas ang sahod, gawin na nila. Ano pumipigil sa kanila? Kung gusto nilang ibaba ang presyo, gawin na nila. Halos lahat ng ating mga manggagawa sa bansa ay kontraktual. Hindi pa masaya ang mga manggagawa dahil hanggang sa ngayon, hindi pa ibinibigay ng gobyerno yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod. Gawang Pilipino muna! Pilipino muna! Ngayong araw rin napaso ang deadline sa mga pampublikong transportasyon na mag-consolidate ng prangkisa. Yan naman ang sentro ng protesta ng transport group na Manibela. Dapat! Ang paunlarin natin ay ang manggagawang Pilipino, ang produktong Pilipino, hindi galing ng China, kaya laban! Nanguna sa protesta si Manibela Chairperson Marvel Buena na may warrant of arrest at 2 kasong cyber libel mula kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Kinukuha pa namin ang panig ni Valbuena tungkol dito. Ipinotesta rin ngayong araw ang sinasagawang balikatan exercises at ang anilay panghimasok ng Amerika. Nanggigera, nangungulo niya, nananakot para dambungin ang ating likas yaman para sa sariling pakinabang sa larangan ng pang-ekonomiya, pampolitika, kultura at militar. Sa Calao Avenue, mainit ang tapatan ng mga realista at mga pulis. Nakalusot man sa unang barikada, naharang na sila sa Ross Boulevard, kaya bigong marating ang target na US Embassy. Anim mga
arestado para sa disobedience to authority, resisting arrest, alarm and scandal at vandalism dahil sa pag-spray paint sa truck ng mga pulis. Handa raw maghabla mga relista para sa anila'y kalabisan ng mga pulis. Hindi naman ito alintana ng MPD. Pinipilit nilang pumunta rito sa lugar natin dito sa US Embassy kung saan nga hindi ito kasama sa Freedom Park ng Maynila. Palagi tayo na sa maximum tolerance. Kailangan i-restrain yung mga tao na talaga nagpupumiglas at para hindi na mag-escalate. Sa Palawan, patuloy ang balikatan. Nag-ikot ang NC-212I light lift aircraft ng Philippine Air Force at inihulog ng supplies na nakasabit sa parachute sa Patag Island, bahagi ng Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Ang aerial resupply na ito nakikita ng AFP na alternatibo sa rotation and resupply mission sa West Philippine Sea na laging hinaharang at kinigipit ng mga barko at militia vessels ng China. Kasabay ito ng group sail activity ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Habang sa San Vicente, nag-low pass ang MC-130 aircraft ng US Air Force Special Operation Command sa Long Beach kung saan isa-isang lumundag at lumapag ang mga Pinoy paratrooper. Nasa Northern Palawan, ang mga makabagong kagamitan ng Amerika tulad ng HIMARS o High Mobile Artillery Rocket System na epektibong gamitin sa malalayong target. Gagamitin ng HIMARS sa live fire exercise sa bayan ng Rizal sa Southern Palawan. Halos katapat ng Rizal ang Ayungin Shoal sa Kalayaan kung saan nakasalsad ng BRP Sierra Madre na pinupuntahan ng mga resupply mission. Hindi lang pang depensa ang misyon sa bayan ng Rizal. Bahagi rin ng balikatan ang mga Engineering Civic Action Project o NCAP. Isa rito ang health center sa Sitio Kalupisan, Barangay Punta Baja na tinatayo ng US Marines at Philippine Navy 3rd Naval Combat Engineering Battalion sa kabila ng matinding init. Malaking tulong daw ito sa mga residente at mga katutubo, di na kailangan bumaba sa bayan para magpagamot. Ang magbe-benefit po nito is 200 households, 90% po doon is mga katutubo or mga IPs. Hirap talaga kaya kung walang sasakyan, lakad lang kami sa baba. Maraming dalang tools ang mga sundalong Amerikano para sa construction ng isang health facility sa liblib na lugar dito sa Rizal, Palawan. Pero ang labis silang hinahangaan ang galing ng mga sundalong Pilipino na kahit wala raw gamit-gamit na mga tools, kayang-kayang diskartehan ng paggawa dito sa construction site. The way that they do steel work, they do a lot of stuff by hand more quickly and more accurately than we would normally do with power tools. Pagkakataon din ng balikatan para balikan ng mga sundalong PhilAm ang kanilang Filipino heritage, gaya ni 2nd Lieutenant James Isiliore na tubong La Union at Cebu ang lolo at lola. I'm very fortunate. I'm very grateful that serving in the United States Marine Corps has brought me back here. Service is part of the reason why my family got here in the first place. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Sarima Refran. Kami ang inyong saksi. Lapnos ang balat ng isang bata sa Batac City, Ilocos Norte matapos siyang mabanlian ng kumukulong tubig. Ayon sa ina ng bata, katatapos lang niyang isali ng bagong kulong tubig sa termos nang abutin ito ng anak. At dahil dito, aksidenteng nabuhusan ng kumukulong tubig ang bata. First-degree burn ang tinamo ng bata sa kanyang muka. Second-degree burn naman sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagsimula na ng fundraising campaign para sa pagpapagamot sa bata. Ngayong araw ng paggawa, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagrepaso sa minimum wage na ipinatutupad sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Saksi si Ivan Mayrina. Panawagan ng mga nagprotesta sa Recto Avenue sa Maynila, dagdag sahod para sa mga manggagawa. Sahod! Itaas! Presyo! Ibaba! Utos ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng araw ng paggawa. I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions, with due consideration to the impact of inflation amongst others within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Iniutos din ng Pangulo sa National Wages and Productivity Commission na repasuhin ng mga panuntunan para tiyak na regular at patas sa mga wage review. May hiwalay ring 150 pesos legislated wage hike na aprobado na sa Senado pero nakabimil pa sa Kamara. We are confident na kakayanin naman po itong i-shoulder ng ating mga kababayang employers. Sinubukan namin kunin ang panig ng Employers Confederation of the Philippines o ECO
pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag. Pero nauna nilang sinabi na maaaring magresulta sa pagtatanggal ng mga trabaho, pagtaas sa presyo ng bilihin o di kaya pagsasara kapag hindi kinaya mga wage hike, lalo na ng mga maliliit na negosyo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, ang inyong saksi. Goliath becoming more Goliath. Yan ang tawag ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard sa puwersang ginamit ng China sa pang-water cannon sa mga barko natin sa Panatag Shoal. Ang lakas ng buga ng water cannon, posible raw na maging fatal o nakamamatay. Gayunman, tuloy pa rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga Pilipinong mangingisda roon. Saksi sina Sandra Aguinaldo at Rafi Tima. Attention all crew, Code Zebra. Baka may butas yung dili natin, yung hal natin. Sa paghaharap ng mga barko ng Pilipinas at China na pinapaghaharap ni David at Goliath, Pasok! apat na barko ng China Coast Guard kasama ng mga Chinese militia vessel ang nangharap sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Dato Bangkao ng BIFAR ayon sa PCG. Ya, sarado ya. Libre yung ano. Sa isang punto, nagkabanggaan na ang mga barko ng BIFAR at China Coast Guard. Babangga! Babangga! Woo! Tapol! Bangga na! Bumangga! Sa mapang ito, makikita kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko na BRP Bagakay sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. Habang inaasas ng mga Pilipino ang pinsalang tinamo ng dalawang barko, nakasunod pa rin ang China Coast Guard, maging ang kanilang Navy. Paikot-ikot din ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Sa may 80 kilometrong layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Malaking tulong sa mga mangingisda na ang ilan. Personal din daw na nakaranas ng pangaharas ng China. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa Panatag. Medyo limitado pa rin. Kasi hindi nila pinapayagan yung maliliit na pangkat papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroroon. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Bukod sa mga barko ng China na mas agresibo na ang pambobomba ng tubig sa dalawang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal, barko rin umano ng China ang mga namataang research vessel na nagbababa ng mga gamit sa Catanduanes bago naglayag pa Samar ayon sa Philippine Navy. Ilang Chinese Navy ship din ang umaaligid sa balikatan exercises sa Palawan. Ayon sa isang maritime expert, may tila nais iparating ang China. Lahat ito pinapakita na confident sila na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila, no, na hindi aaklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Bagamat kasabay ito ng balikatan, hindi raw masasabing reaksyon lang ito sa joint exercises ng Pilipinas, Amerika at ibang bansa. Lalo't dati nang ginagawa ng China ang pangaharang sa supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at iba pa. Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan para nga ipasukuin ng Pilipinas. Para naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may kaugnayan ito sa interes ng Pilipinas na magsagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. They're putting pressure on us on Ayungin Shoal, now on Scarborough Shoal.
just could tell us, don't get the gas to Vietnam. But you should get the gas to Vietnam. It's a matter of national survival. Nauna nang sinabi ng China na teritoryo nito ang Panatag Shoal kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at malapit lang sa Zambales. Banta o man sa soberenya ng China ang paglalayag ng Pilipinas doon kaya itinaboy ang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR. Pero sunod-sunod ang pahayag ng suporta sa Pilipinas ng iba't ibang bansa, kabilang ang Japan, Germany, Australia, Canada at European Union. Tinawag ng Amerika na harassment ang pambobomba ng China. Kinundi na rin ito ng United Kingdom. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Mula rito sa West Philippine Sea, Rafi Tima, kami ang inyo. Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.